Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit naming ipinagbabawal sa inyo ang pangangaral sa pangalang Jesus na iyan, wika niya. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo nang inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kaniyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito. Kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Pagkatapos pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus ang mga apostol, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Walang magawa ang pinakapunong saserdote ng mga Hudyo at ang Sanhedrin sa mga apostol. Hindi na sila natatakot. Kahit na hindi naman sila nakapag-aral at mga probinsyano pa nga, malakas ang kanilang loob. Hindi sila maaaring manahimik sa mga bagay na nasaksihan nila. Tinupad nila ang utos sa kanila ni Jesus na ngayon ay kinikilala na nilang Diyos dahil sa Kanyang muling pagkabuhay. Nakita nila na pinatay si Jesus sa krus, pero naranasan nila si Jesus na muling nabuhay. Nakisalamuha pa nga si Jesus sa kanila nung siya ay muling nabuhay. Nakita nila si Jesus nung siya ay umakyat sa langit at tinupad nila ang huling utos niya na ipahayag ang pagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi sila mapapatahimik ng mga otoridad ng mga Hudyo. Kumbinsido din sila na kasama nila ang Espiritu Santo sa pagsasaksi sa mga katotohanan ito. Walang magagawa ang pagpapabawal sa kanila na huwag magsalita tungkol kay Jesus. Hindi nga sila nahiya na ipinahiya sila. Para sa kanila, isang karangalan na makapagpahayag sila tungkol kay Jesus. At kahit na magdusa sila alang-alang sa Kanya, ito'y isang karangalan. Pinadala ni Jesus ang mga apostol bilang mga saksi. Ang saksi ay nagsasalita mula sa kanyang personal experience. Hindi lang siya nangangaral dahil sa may narinig siya o may nabasa siya o may nagsabi sa kanya. Naranasan niya ang kanyang ibinabahagi kaya nakakasigurado siya. Tayo rin ay dapat magsaksi kay Jesus.
Magiging saksi lamang tayo kung tayo ay may karanasan tungkol sa Kanya. Hanggang ngayon, mararanasan natin si Jesus dahil ang Kanyang Espiritu ay Kanyang ibinigay sa atin. Sana na i-encounter natin si Jesus sa ating pagtanggap ng mga sakramento. Si Jesus mismo ang kumikilos sa mga sakramento. Kapag nakikinig tayo sa pagbasa ng Biblia sa ating liturgy, naririnig natin ang buhay na salita ng Diyos. Kapag tayo ay tumutulong sa mga mahirap, si Jesus mismo ang natutulungan natin. Buhay si Jesus. Maranasan sana natin siya at kunin natin ang lahat ng pagkakataon na magsalita tungkol sa Kanya. Maging saksi niya tayo. Sinabi niya na kung hindi tayo nahihiya na magsalita tungkol sa lahat ng mga tao, hindi rin niya tayo ikahihiya sa harap ng mga anghel sa langit. O Jesus, salamat sa banal na Espiritu na iyong ibinigay sa akin sa binyag at sa kumpil. Siya ang nagdadala sa akin sa katotohanan. Ikaw ang katotohanan. Bigyan mo rin ako ng pagkakataon na magsaksi tungkol sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.